commandment I give you, love one another. As I have loved you, you must love one another. So, bago po yan, may question po ako sa inyo. Ito po ay, kung meron po nakapagsagot sa inyo ng inyong activity nakaraan, ayan. So, wala. Ayan po. Yung Bible verse po natin nakaraan, Romans 10:17. Sino po pwede makapag-recite ng Romans 10:17? Sabi doon, faith comes from Hearing and hearing. the Word of God. Ayan. So, ano ba pinagkaiba ng reading? Ano, para sa inyo, ano ba ang pinagkaiba ng reading the Bible and hearing the voice of God? May pinagkaiba ba? May meron bang pinagkaiba? Ang reading the Bible and hearing the voice of God, meron ba? Tingin ninyo. Reading the Bible, ang pinagkaiba, what is the difference between reading the Bible and hearing the voice of God? Yung reading the Bible, you will experience being related to any passage of it. But hearing the voice of God, speak directly. The point in the scenario is specifically the direction of God. Yes, yung sagot ko. In reading the Bible, you will experience being related to any passage of it. But hearing the voice of God, it will speak directly to the point, and even the scenario is specifically for you. Yan. The Word of God daw, si Lord daw, manunong sa Panginoon, speaks directly to the point daw sa iyo. Ay, even daw sa scenario sa atin. Sino pa may gusto sumagot? Ang huwangan sa babae. What is the difference between hearing the Word of God and reading the Bible? Ikaw may sinasabi ka kanina, di ba? Ikaw na. Ayun, di ba kapag sinabing reading the word, pwede mo kasing basahin lang without comprehending each. I mean, Ayan, pwede mo siyang basahin lang, parang pasok sa kabilang tenga, tapos labas sa kabilang tenga, di ba? Parang wala na, reading lang talaga without comprehension. And then, yung hearing, di mo naman kasi maririnig yung word na Lord kung talagang hindi ka nag-focus. Yun. Amen, di ba? Ayan, so, tama naman yung lahat sinabi ninyo, di ba? So, sabi nga, the Word of God, sabi sa Bible, sa New Testament, I forget yung scripture, the Word of God knows the thoughts and plans of our hearts. So, alam niyo yung laman na pusat isipan natin, yung pinaplanning, agam-agam ng puso mo, di ba? Ayan, so alam ng Lord, kaya nga, ang God speaks directly to us, sabi ni MJ, through His Word. Nangungusap ang Panginoon sa mga minute na kanyang salita. Sabi nga, lead Jesus, my sheep knows my voice. Ayan. Sige po, ayan, sabi po, ayan, sabi po mga leader, it is essential for a leader to have a clear vision, di ba? Kailangan natin magkaroon ng malinaw na vision, di ba? Sabi nga, ano bang vision? Sabi ng Panginoon doon sa destiny, ano? The vision is the idea of God revealed to the mind of man. Revealed to the man so that he can carry it out. Ayan, it is essential for a leader to have a clear vision if they are to be successful. So maganda kung magkaroon tayo ng clear vision kung gusto natin maging successful kasi alam natin yung pinatutunguhan natin, di ba? Hindi yung bahala na, di ba? Sige lang, di ba? Bahala na. So maganda kung magkaroon tayong clear vision both in our personal life and in the ministry. So, sa ating personal life and sa ating ministry. Ayan, example po dito si Nehemiah. Yung binibuild po nila yung wall. Ayan, doon sabi na sa Nehemiah 2:18b, Nehemiah, let us start building, sabi ni Nehemiah. Sabi naman ni Solomon, where there is no vision, people are unrestrained of people perish. Tama ba? Ayan, sa ibang version, tama ba? So, where there is no vision, the people are unrestrained. Successful leader always know where they are going. Diba? Successful leader always know where they are going. Where they are leading their people and how to lead them. Tinggo, ulit na. A successful leader always know where they are going, where they are leading their people and how to lead them. So, sabi nga, di ba, kapag ikaw bulag, hindi ka pwede mag-aakay ng kapwa mo bulag. Kasi parehas kayong bulag di ba? Saan kayo pupunta? Ikaw, parehas kayong mga mapa, di ba? So, ayun. Kailangan tayo yung nag-aakay sa mga disciple namin. It is important for us to have a clear vision. Knowing the condition of your flock. Alam niyo ba yung flock?
Ano yung flock sa Tagalog? Laga. Sabi mo sa mga nagpapastol, sino yung mga nagpapastol yan? Ang flock ay letter K. Blue K. And ka? Kawan! Ay, flock daw ay kambing. Ay, kawan. Kawan po, kawan. Ayan, so, ayan. Ayan. So, sabi ni Solomon sa Proverbs 27:23, sabi niya, be sure you know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds. Pares lang naman yan, kawan. Ayan. Ayan. Not only do we need to know the condition of our flocks, we also need to be diligent in taking care of it. Hindi lang, syempre, kilala mo na yung disciple mo, alam mo na yung, alam mo yung ugali niya, alam mo na yung pagkatao niya, diba? We also need to be diligent. Ibig sabihin, may ano ka ba, maingat ka. Sa kanila, iniingatan mo sila. Yan, sabi nga, diba? Give careful attention to your words. Ayan. Unang-unang natin punta sa loving the sheep. Ayan. Tulad pa sabi ni Jesus nung kay Peter sa may John 21:17. Sabi ni Jesus kay Peter, do you love me, Simon, son of John? Do you love me more than this? Sabi ni Peter, yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Tatlong bagay po. Feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. Loving the sheep po. Ayan. Sabi doon, feed my lambs. And feeding the lambs is the tender. Okay? Feeding lambs. Isip po ng lamb, ano pa yung lamb? Tupa. Baby. Tama. Ayan. So, kaya tinawag siya lamb. Ayan, di ba? So, ano yan? Less than 12 months. Less than 12 months po yung edad na, yung age na lamb. Ayan. Kasi kaya baby, kumbaga sa tao, infant, di ba? Kasi wala pa 1 year old. Ayan. Feeding lambs is the tender loving care, di ba? So, tender loving care, di ba? Parang kanta yung Island Sea. Di ba? Tender. Bakit pa kasi ilan taon ng bata pa di ba? So, yung lamb is wala pa 12 months, di ba? So, kumbaga sa tao, infant, di ba? Tender loving care that the shepherd shows to the delicate newborns. Delicate newborns, di ba? Siyempre, hindi mo nga pwedeng kung ano pagkagawin mo, baby pa lang yan, di ba? Hindi mo nga pwedeng ihagis na gano'n yan, di ba? Kasi malambot yung malambot yung kumpunan din, ingatan mo yung ulo, yung katawan, di ba? Sobrang lambot pa. Kahit sa pagkain, gatas lang ulam. Di ba pwedeng pagkapiin yan, di na puyat kayong dalawa, nagpapalpitin dyan, di ba? Dalawa kayong yan. Yung pinsan ko, 1 year old pa lang, pinagkakapi na palagi ng tita ko. Kape, Milo, gusto niya eh. So, nasarap. Bunta lang sa hapon siya pinagkakape, huwag lang sa gabi, kasi baka mamaya. 1 year old pa lang yung nakarinig sa kape. So, ano lang po SKL, di ba? So, tender loving care that the shepherd shows to the delicate newborn. So, tayo, di ba? Feeding the lambs, di ba? So, yun nga, ibig sabihin namin yung tender loving care, di ba? Sa simula, ano ba natin? Tinutulungan, pinapakain natin, hinahalagaan, di ba? Medyo dahan-dahan ka pa lang, ibig sabihin nga, diligent, careful, di ba? To the delicate newborns. Delicate kasi bago pa lang sila eh. The small lambs are the recent arrivals to the flock. Sila yung mga bago nating mga disciple, di ba? Nung bago-bago pa lang, simula pa lang, di ba? So, pero nung tumagal na, inutangan ka ng disciple mo, di ba? Nanghiram ng damit, di ba? Nanghiram ng short, di ba? Di ba? So, ayan. Ito yung tinatawag nating consolidation. Ito yung process of consolidation, di ba? Yung pinapalog natin. May kumusta ka na? Ano yung ano natin yung pwede kong may tulong sa'yo? Di ba? Meron tayong natawag na, help, bless, serve. Ayan, di ba? Help, bless, serve. Di ba? Meron tayong natawag na gano'n, di ba? Ayan, it is when we take care of the fruit, di ba? Ayan, ito yung process ng consolidation. Inaalagaan natin sila. Diba? Example mo nito yung mga, di ba, nabanggit mo kanina yung mga baby, yung mga nanay, di ba? Alam naman natin kung gano'n sila kaingat pagdating sa baby. Ngayon nga, di ba, bawal na kawakan
yung mukha ng baby kasi baka may infection, di ba? Kaya ako, parang ayaw na rin ako ng bata. Tagal na akong panganak namin, meron akong bagong pinsan ngayon. Hindi siya masyadong hinahawakan kasi nga baby. O, di rin hinahalikan, di ba? Pwede mo nilaan. Sabi mo, bawal ka halikan. Di ba? So, ano lang muna. Play lang muna, di ba? So, ngayon, hindi pwede kasi ano pa lang eh. Kumbaga, ano pa lang eh. Ano pa lang, bata pa lang ha. Infant pa lang, baby pa lang, di ba? So, kailangan maingat tayo. Di ba? Di ba natin pwedeng kulit-kulitin, di ba? So, ang ginagawa ng nanay, feed, protect, keep him warm, show him love and attention, and change his diapers, di ba? Hindi sa pagpapalit ng diapers, di ba? Ayan po yan sa ating loving the sheep, and feeding my lambs, and then feeding my lambs pa, and then shepherd, sabi naman doon, shepherd my sheep, visit mo na shepherd. To shepherd means to lead, to discipline, to guide, and to restore. Ulitin ko ha. To lead, to discipline, to guide, and to restore. Diba? So kaya po meron pong yung shepherd, palagi may dalang staff. Diba? And then may tatawag na rat. Diba yung staff niya tungkod? Diba? Yun yung pangano niya kapag yung mga tupa may gusto umalis. Diba? Yun yung pangano niya. Dito lang kayo, kailangan kayo. Diba? And then yung rat naman, for discipline. Diba? Diba? Yung disiplina. But we should, diba? Yung ginagamit natin yung syempre pamalo. Diba? Your rod and your staff. Sabi nga doon sa Psalms 23. Diba? They comfort. Diba? Yung rod, ito po yung ginagamit natin. Saan ba ginagamit yung rod? Pamalo. Pamalo kapag nainis ka na. Diba? Ang kulit mo talaga. Diba? Diba? So, rod, diba? It is for disciplining, but we should never discipline in anger. In anger. You should never discipline in anger, di ba? Kumbaga, ikaw pala yung may dalang pamalo, kada pagkakamali ng, halimbawa, ikaw may anak, kada pagkakamali ng anak mo, kada konting palo, kulit mo, may nagawa ng mali, pakagabit ng palo, di ba? Pwede mo yung gano'n, di ba? So, we should never discipline in anger, di ba? Sabihin, with derogatory words or shouting, di ba? Yung mga sinasabi mo, puro na lang masasakit, di ba? Discipline should always be done in love. Ulitin ko pa, discipline should always be done in love. Not out of anger. So, ulitin ko malag ko po ito discipline should always be done in love. Ayan, sabi nga sa Psalms 23, doon natin makikita yung anim na bagay na characteristic ng every leader o shepherd na kailangan natin sundan katulad natin nakita ni Jesus. Ayan, di ba? Sabi sa, sino nakakabisa ng Psalms 23? One lang po. One lang, sabi na, the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want, di ba? In one. And then next, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in path of righteousness. So, say next. Even though I walk through the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Next. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Di ba? Una-una po sa verse 1, He provides for the needs of His sheep. He provides for the needs of His sheep. Pangalawa, He leads the sheep to a place of contentment and prosperity. Pangatlo, He knows how to motivate and guide the flock correctly. Pangapat, He is with the flock, guiding and protecting them even during the hardest moments. Panglima, He prepares His messages carefully so that the flock can enjoy a spiritual banquet. And living ko, He prepares His messages carefully so that the flock can enjoy a spiritual banquet. Di ba? So, kayo ba? Ano ba kayo? Tawag dito? Do you prepare your messages carefully? Or you don't prepare? Di ba? Because Pastor Dalmo prepare, I deliver. Di ba? Do you prepare?
hindi ka pa nag-prepare. Di ba? Kasi nga, mas na prepare, I deliver. Ayan, so, mahalaga na we prepare yung message natin every Sunday, di ba? Ang aling po ito, pag-pastor na ito, he pastors correctly and mercifully, di ba? Pastors correctly and mercifully, di ba? So, hindi pwede dito hindi ka pwedeng makahabagin, hindi ka pwedeng magagaling din, pwede ka maging mabagin, di ba? So, correctly and mercifully. So, tama at may habag, di ba? So, ano pala tayo, letters pala ito, doon pa rin ito sa atin ng number 1, ano po? Feed my lambs, shepherd my sheep, and then feed my sheep, di ba? So, treat the sheep as if they were lambs, di ba? Yung sheep natin, yung mga patanda, ituloy mo pa rin sila ng lambs, ayan, di ba? Si bata ka pa din, eh. Di ba? Diyan lang. Hindi pwede sabihin, ito pa din yung tender loving care, di ba? Natin sa binibigyan natin sa kanila, yung pag-ibig natin, di ba? And, as if they were lambs, as if they were delicate newborns. Diba? Kung baga pala yung nag-iingat. Diba kasi, kapag matagal na kasi tayo, di ba katulad ng mga disciple natin? Hindi kaya, ang pamilyar ka na sa mga disciple mo, di ba? Parang, minsan nakakalimutan natin na, they are our disciples, di ba? So, let us not respond based on our disappointments, our anger, di ba? So, palagi nandun yung pag-ibig natin sa kanila. Delicate newborns ka. Delicate kasi, pag hindi mo pinakita ng pag-ibig yan, pag pinamuna mo yung galit mo, alis yan. Diba? Delicate, di ba? So, hindi po kaya. So, do not be rude. Ayan, sabi nito, do not be rude. Sila pwede mag-rude sa atin. Bawal, di ba? Do not be rude. Ulitin ko, harsh or overbearing when speaking to them. So, huwag tayo palaging yung kung nagsasalita tayo sa kanila, masyado tayong akala natin katulad natin sila, di ba? Let us not speak on our position. Let us speak always with love. Tulad ng pagmamahal ko. Ayan. Taking special care of the whole flock, di ba? So, under po ito ng feeding the sheep, take special care of the whole flock. Isabihin po, yung buong kawan mo, di ba? Hindi lang sa isa ka magbayad, di ba? Yung isa lang yung pinaka-merienda. Kung may merienda na tayo, isa lang yung bibigyan mo ng juice. Di ba? Di ba? So, dapat lahat, di ba? Ibig sabihin, yung iba na consolidate mo, yung iba hindi, di ba? Yung iba na bibigay mo, yung iba hindi. So, mahalaga po sa atin na show concern for every member of the church. Lahat po sila mahalaga sa ating yung mga disciple na. Ayan. Ayan po, nabuha pa lang po yun. Nag-minister pala. So, pangalawa po, every leader's goal. Ayan. Ano ba yung goal natin? Our responsibility is to guide them towards Jesus. Because only He saves. Ito, maganda po ito. You are not called to gather followers of yourself, but disciples of Jesus. Ulitin ko You are not called to gather followers of yourself, but disciples of Jesus. Hindi natin sila pag-aari. Disciple po sila ng Panginoon. Ayan. Tapos na pala. Sa conclusion na pala. You are not called to gather followers of yourself, but disciples of Jesus. Ayan. So, ang responsibility natin to guide them towards Jesus. Diba? Not towards us, towards Jesus. So, because only Jesus saves. Diba? You cannot save Jesus. Saves. So, basahin ko po bilang sa 1 Corinthians 13, 1-3. Sino yung cellphone ko? Ayan. So, sabi dito, 1 Corinthians 13, 1-3. Sabi dito, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Without love, we are nothing. Lahat ng bagay na ang ginagawa natin ay nothing. Kaya nga malaga po si Jesus before going to the cross, Jesus commanded us to love one another. John 13:34 ang sabi doon, "And yung commandment I gave you, love
one another. As I have loved you, love one another. So, kailangan po natin mahalin tulad ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sabi ni Jesus, as I have loved you, love one another. Show them a love that is as great and unconditional. Ulitin ko ah. Show them a love that is as great and unconditional as the love of God has for us. We will not be able to achieve anything at all. So if we do not love, if we don't have love, we don't show love, we cannot achieve anything with them. Kung hindi natin pinapakita yung pag-ibig natin sa kanila. And po, meron po akong ano dyan, tawag dito. And po, meron, bilang po, bago tayo mag-proceed sa ating pray, meron ako activity, may activity pala dyan. Ayan. Diba? Yung ano natin, sige. Mag-ano tayo ngayon, yung strings po. Strings. Nakapag-drawing na si Leia. Taray mo nakapag-drawing ka na, pero wala akong notes ah. Ay, meron pala naman para sa akin. Sige po, ang gagawin po natin ngayon ay, ayan. Ang gagawin natin, di ba? Sige po, bilang tayo ng 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sige po, 1, 2, 3, sa harap. Sige, 1 si Rachel, 2 si Amco, 3 si Reggie. 1, 2, Leia, 3 si Ate Johan, 1. Si Andy. 2 Kuya Andy, 3 Joy, 1 si Ate Mary, 2 si Nana Emily. Sige po, meron po tayo dyan strings, paabot na lang po. Wala, ito na po ng strings. Sige po, lahat po ng group 1, pagsama-sama sa ano. Tatlong ano na lang, tatlong hilera. 1, 2, 3. Sige po. 1 sa kaliwa, 2 sa gitna, 3 sa dulo. Sige po, lapit po kayo dito. Group 1 po, group 1. Kuha po kayo dito, group 1. Yan. Sige po. Ano po kayo? 2. 1, 2, 3. Sige po, sa lapag po yan, sa lapag. Sa lapag po gagawin yan. No? Ay, gilid po muna ng inyong mga buwan. Ang cute, dapat po walang picture yan, pero ganyan talaga, cute. Yan. Di po, group 3 po. Ayan po, tinan niyo po yung ano. Tingin po kayo sa picture natin. And using po ng string, mag-outline naman yung sheets. Ayan, katulad dyan. Gamit po inyo yan, kailangan po. Kahit hindi po ganyan, depende po kung gusto ninyo yung may design pa, o kaya gusto nyo simple lang, kahit yung shape na po ng shape. And then, meron po kayo papel dyan. Meron po kayong papel dyan, di ba? Meron po akong binigay. Ano po yung nakalagay sa inyo? Sino po yung print by sheet? Print by sheet. And by sheet, gusto nyo love yan, love. Love, then print by love, di ba? Ngayon po, na-discuss naman po natin ng mga linaw siguro, hindi po ba? Ngayon po, pag nakapag-outline na kayo, ilalagay po ninyo, paano niyo po yan magagawa? Yung nakalagay sa inyo. Paano niyo po yan mapakita sa inyo mga disciples? Paano po ninyo may apply sa inyong group, sa inyong pag-disciple? Yung alam mo pala yung ano? Patay ko muna yun. Mag-explain ka ba yan? Mag-explain ka ba? Okay na ito patayin, record.